Hello po, it's me, Quiz Denver. Ito nga din po yung araw ng card day namin. Pero habang hindi pa po nagsisimula, may lumapit po sa akin at tinanong po ako kung pwede daw po ba akong ma-interview. Wow, English yun na. Mag-i-interview daw po sila para ilagay po yung kwento ko sa dyaryo dito sa aming paaralan. At kung sakali po, ito na yung pangalawang dyaryo ng aming paaralan na doon po nakalagay ang kwento ng buhay ko. As a sepak takraw player, ano-ano yung mga experiences mo regarding tryouts, sa training, tapos yung sa mismong CD3 time proper? Simula po nung una na nag-tryout pa lang ako, medyo nandun yung kaba, yung excitement, tapos mixed emotion siya, tapos hindi ko maipaliwanag, basta ang gusto ko lang gawin yung kung saan ako magiging masaya. Tapos ang gusto ko lang din yung maipagmalaki ko yung sarili ko, maipagmalaki ko yung kaya ko, maipagmalaki ko yung talento ko, at maipagmalaki ko yung paaralan na tinutuluyan ko. Dun ba sa pagtatryout mo sa sepak takraw, nahirapan ka pa? Isang naman yung naging, smooth lang naging experience. Sunod lang naman po dahil nung nakaraan taon po, player na ako. Tapos halos kami na po yung nagsimula nung sepak dito sa school natin. Tapos yun po, kaya bali madali lang po. Mahirap ba maging student athlete? Lalo na yung pagsasabay ng ACADS tapos yung sports mo. Parang ang hirap i-manage yung time kung iisipin mo. Parang mahirap. Para sa akin po, hindi na sa akin mahirap kasi po nasanayan ko na. Tapos sa maghapon na dito player, laging nasa training, laging pagod, gano'n. Pag-uwi pa sa bahay, doon lang hihingi ako ng mga lesson na ginawa nila maghapon. Tapos sa gabi ko nag-aaral, tapos inagdag ko pa po yung pagyari kong player na ako sa maga, tapos nag-aaral pa ako sa gabi, tapos inagdag ko pa yung pagyari editor ako para may upload ako sa vlog. Oo nga, parang ang hirap pa, no? Ay, mahirap talaga. Kasi ang busy ng life mo. Para sa 15 years old, Ay, 15 pa lang ba? Wala po 32. 30 na. 50, ay 16 na ako, 16 ko lang po. Happy birthday. Birthday. Regalo ko. Ito na, isang buong dyaryo to. Yan, isang buong dyan. Banda. Kanina kasi in-stock kita. Wala. Stalker pala. 500,000? Well, ata siya. Opo. 510,000 followers. Pwede mo ba ikwento sa amin yung story mo as a vlogger kung paano ka nagsimula, yung Sa totoo po, hindi ko talaga inaasahan, mahabang kwento, hindi ko talaga siya inaasahan na papasok ako sa mundo ng social media na alam naman natin magulo. Tapos merong iba't ibang komento sa atin. Nag-start po ako na maggawa-gawa lang ng video, syempre kasikatan ng vlogging ng pandemic. O nag-start lang ako na maggawa-gawa ng video, nag-try lang ako mag-edit hanggang sa in-upload ko. Tapos yung unang upload ko, ikinaon ko talaga siya na January 1 para ako New Year na New Year. Tapos in-upload ko siya nung madaling araw talaga. Hanggang sa nag-upload ako, yung unang video ko umabot agad ng 100,000. Tapos sinundan ko pa, ang dami nagko-comment sa akin na Kuns, more video. Eh di, yun, nagpatuloy po ako. Tapos yung sumunod na video ko, puro sunod-sunod siyang million views. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy po lumalaban at nagbibigay ng saya at inspiration sa mga tao. Mostly tungkol saan ba yung mga contents mo sa Talaga, ang content ko po, yung magbigay ng saya, tapos para mapalakas yung loob ng mga tao, lalo na po sa mga kapwa ko PWD. Siyempre, ayun nga, PWD, nakakaranas ka ng mga hardships, di ba? Pero ano yung naging coping mechanism mo or inspiration mo sa buhay para malagpasan yung mga mga pag-bash, Sa akin naman, hindi naman po ako yung tao na PWD na talagang pinubuli. Yun yung isa sa pinagpapasalamat ko na simula nag-aaral ako hanggang ngayon. Hindi ako nakakaranas ng bullying. Ang pala sa akin, meron iilan, sabi sa akin mga negative, pero hindi ko siya pinapansin. Yun yung naging motivation ko para mas magpatuloy. Kasi sa observation ko,
meron kang apat na personality na gusto ng tao. Yung una ay estudyante, pangalawa athlete, pangatlo vlogger, tapos pang-apat pinang-anak ng mga magulang. Tama po. So, sa mga role mo na yon, sa mga estudyante, ano yung may advice mo sa mga athlete? ganun? Para sa akin po yun nga, gaya po nung nasabi niyo na sobrang dami kong ginagawa. Ako na yung 16 years old na sobrang busy. Ang maipapayo ko lang po, lahat ng ginagawa natin, bawat segundo ng buhay natin, i-enjoy lang natin. Kasi kung hindi natin i-enjoy, hindi tayo mapapagod. Pero kung masaya tayo sa ginagawa natin, yun, patuloy lang. Hops, salamat po sa inyo! Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko nasayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.